pagkat ng court na magtatanggol sa mga rights ng mga Pilipino! I-welcome po natin ang ating mahal ang spokesperson, Attorney Harry Roque! Unang-una po, isang mainit na pagbati galing kay Presidente Rodrigo Roa Duterte! 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 Kayo po ang nagbibigay lakas loob, tibay ng loob. Si Presidente Duterte, ang sabi niya sa pagmamahal na nakita ko sa mga Pilipino sa Europe, kahit buong buhay ko, dito na ako sa Europe dahil mahal na mahal ako ang mga Pilipino. Nagbibigay, bago rin po ko sa kanyang anak na inaasahan natin, makakapiling din natin ngayon. Pilit na pinagbabagsak, pilit binabato ng putik, pero number one pa rin. Pagpumayuhin po ninyo, dahil mula na dumating siya sa Europa, nung makalawa, kagabi lang po siya nakatulog 48 hours na wala pong tulog. My God. Pero ang mabuting balita po, matapos ang 2 araw, pinakita rin sa kanya ang kanyang ama, President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ang tanong ko, bakit napakatagal na pinagsama ang mag-ama? Sino ang natatakot at ayaw magkita ang mag-amang Duterte? Si BBM! Sino? Si Bangag! Mga Europeans, listen to my countrymen. Who is afraid to see a reunion between father and daughter Duterte? Marcos! Marcos Bangag! Bakit? Sa tingin niyo ba alam ng Europeans ang bangag? Adik! Oh, inusin niyo! Adik! Adik! Rag adik! Para-pareho tayong mahina sa English, hindi natin alam ang English ang bangag. Okay, pero alam ko ang French. Alam ko ang French. Sino mga taga-France? Alam ko ang French ng banag. Pomporonic. Alam niyo po, Mga 6-footer ta. nung kinidnap nila ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte, ang pinakamalungkot, hindi dayuhan ng nangidnap, kundi kapwa Pilipino. Noong panahon po ng pangalawang pandaigdigang digmaan, may mga ganyang din Pilipino na nagtaksil sa kapwa Pilipino. Anong tawag natin doon? Makapili! Makapili! Anong tawag natin doon sa mga nakipagsapwatan sa hapon? Makapili! Ang babata nyo, hindi nyo alam ang tawag doon sa kanila. Makapili! Ma'am, 18 years old ka na, no? Mas. 50. Anong tawag? Bukas palabas daw. Salita sa mga Gen X kayo, hindi nyo na naalala. Ang ibig sabihin na makapili. Anong tawag sa mga nasapwatan para
dadalhin sa kulungan sa ibang bayan ang ating pinakamamahal na presidente? Makapili! 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 Alam niyo mga kaibigan, matagal na nilang paratang na killer daw ang Presidente Duterte. Kriminal daw siya. Ang tanong ko, kung siya'y kriminal, bakit siya ang pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas? Duterte! 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 Pero alam niyo po, kung ang ibang tao ay pagsasamantalahan ng galit ng sambayanan sa nangyari sa ating mahal na presidente, iba po ang salita ng ating mahal na PRRD. Anong sabi niya? Mahinahon lang kayo, meron din silang darating na panahon. Ang importante, kayo po dito sa Europa, kayo ang susi sa tunay na pagbabago. Kaya niyo po, natira ako po dito sa Europa ng halos 2 taon nung ako po ay nag-aaral sa London. Nasaan ang mga kababayan ko sa London? Nasaan? Ako po ay nakatira sa Rotherhithe, sa Silver Walk. Bakit ko sinasabi na kayo tunay na susi ng pagbabago sa Pilipinas? Kung yung mga unang panahon, sila Rizal at ibang mga bayani natin nanirahan sa Espanya at nagpadala ng mga ideya tungkol sa demokrasya, kayo namang mga taga-Europa, kayo magpapadala ng mensahe ng gobyerno para sa mga mamamayan. Nung tayo po ay napagbigyan na manilbihan sa Kongreso, kinopya ko ang batas na Inglaterra na nagsasabi na walang mahirap na dapat mamatay lamang sa kahirapan, ang Universal Healthcare Law. Ang sabi ng Finance Department, napakamahal niyan, hindi natin kaya yan. Anong sinabi ko kay Presidente Rodrigo Roa Duterte? Mayor, para lang po ito ginawa ninyo sa Davao. Nagbigay kayo ng libreng gamot at libreng pagamot. At ang sabi niya, totoo yan. Kung nagawa namin sa Davao, dapat magawa sa buong Pilipinas. Siya po ang susi sa universal healthcare sa Pilipinas. Ang tanong ko, ang susi sa libreng pagamot at libreng gamot, yan ba ay mamamatay tao o hindi? The small one. Hindi lang po yan. Yeah, it's there on the mixer. Sa kanya na suportahan. Ang sabi For the mic, ko, for the mic. Mayor, panahon na Yeah, there on the mic, on the mic. ating mga The mic. pamantasan at kolehiyo Yes, these two. na pag-aari Yes. ng gobyerno, These two. dapat wala nang babayarang These tuition two. ng mga Number 2 and estudyante. 3. Dahil sa Europa, at least Take out sa number panahon 2 and 3. matagal na. Wala Yes, halos this is na yours. bayad ang mga estudyante sa 2 mga and 3. It pamantasan. leads to the. Ang sabi niya, tama yan. Dahil tayo namumuhunan sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon ng libreng tuition sa state universities and colleges. Ang tanong ko, gawain ba yan ng mamamatay Okay pa, tao? Pastor. Sige po. Hindi lang po yan. Ang sabi ko ngayon, kaya po mahal ang presyo ng bilihin, wala po tayong natural na ilog gaya ng Nebong Delta kung bakit mataas ang ani ng Thailand, Vietnam at Cambodia. Kailangan po bigyan natin ng libreng irigasyon ang mga maliliit na magsasaka. Ang sabi niya, agree ako sa iyo. Bakit nagsabihin ng Finance Department, may pirmahan ko yan bilang batas at nagkaroon ng libreng
irigasyon para sa mga maliit na magsasaka. Yan ba ang gawain ng mamamatay tao? Hindi! Alam niyo po, nung una, dahil ako'y taga-UP, talaga naman po, duog-dugog aktivista. Narinig ko po yung sinasabi nila na mamamatay tao daw si Presidente Duterte. Kaya nga po nung ako'y nasa Kongreso at ako ay inimbita na niya para maging takabagsalita, ang sabi ko, bakit ako? Alam niyo, taga-UP ako. Pero nais kong makilala siya at nagkaroon kami ng one-on-one meeting. Ang sabi ko, Mayor, meron pong alternatibo sa drug war. Dahil matagal na po, sa tulong ng Switzerland, may sinulang kami. Ang tawag Onesimo Therapeutic Center na ito po ay nakabase sa pananampalatayang Kristiyano. Alam niyong sabi ni Presidente, I agree with you. Ang nanay ko rin naniniwala, hindi po pwedeng magkaroon ng bagong buhay ang mga nanulong sa pinagbabawal na droga kung wala ang pananampalataya. Yan ba ang mamamatay tao? Kaya nga po, ilang linggo matapos yung one-on-one meeting namin, tinanggap ko ang kanyang hamon na maging tagapagsalita niya. Duterte! 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 Kinakailangan pong balikan natin itong mga ito dahil kinakailangan nating panindigan na hindi mamamatay tao ang nagbigay libreng paggamot, libreng gamot, libreng irigasyon at bagong buhay sa mga nalulong na pinagbabawal na droga. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad. Ngayon, ang sinasabi ng Marcos administration, wala raw pagkakamali sa pagsuko nila kay Presidente Duterte sa mga dayuhan. Tama ba yan? Bakit kinakailangan mga dayuhan ang maghusga sa isang Pilipino sa krimen na nangyari sa Pilipinas? Ang sabi nga ni Presidente nung siya'y hinuhuli, mas ninanais kong mamatay kaysa husgahan ng mga dayuhan. Kaya nga po importante, ipatuloy natin ang pagkita ng suporta si Presidente Duterte dahil alam niyo na ang sala-ubi niya sa kulungan sa Netherlands. Pinakamalungkot sa kanya na nalabag ang soberenya ng bansang Pilipino dahil ngayon mga dayuhan ang naghuhusga sa krimen na di naman nangyari sa Pilipinas. Ang tanong, papayag ba tayong mga Pilipino? Hindi ko po sasabihin kung anong nasa plano naming mga abogado na dedepensahan sa ang ating Presidente. Pero ako po, ang pangako ko, hindi ako aalis ng Netherlands na hindi kasama si Presidente Rodrigo Duterte! 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 Ihanda nyo lang po mga bigas ninyo, mga tuyo, mga adobo, dahil ako po ay matakaw. At ang paborito po ng Presidente natin, paksil. Hindi na po paksil, tuyo. Hindi lang po yan. Hindi. Ano? Munggo! At syempre meron pa yung Ilocano dish, pakbet! Darating pong araw, lulunurin natin ang kulungan ng paksiw na isda. Darating
isang araw, lahat ng mga guys sasabihin, I want Kuan ka na sa nalubat. Wala to na ko na charge. babaguhin ang pangalan ng dahil ko. Oh, ingana. Mga kaibigan, kailangan ko po ng tulong ninyo. Dahil ang sabi nila, kakasuhan daw nila ako ng walang bail para makancel ang passport ko nang ako ay hindi makatayo bilang abogado ng ating presidente. Sabi na Tama ba yan? Hindi! Uy, nag-abot mo sa... Ato sila! Ato sila! Nakawala! Yes! Nakawala! Ang hindi alam ng mga pangat dito sa Europe, baliwala ang kapangyarihan mo. Dito sa dahil, ito ang sentro ng karapatang pantao. Left mo, hindi mo ko makukuha dito. Yes! Si Juma nga hindi nakuha! Pero matagalang laban ito, mga kapatid. Handa ba kayo sa pagsubok na ito? Yes! Maninindigan pa kayo! Ang sigaw! Sino ang pinakamamahal na presidente? Dapat si Robin. Dapat ganito mo. Sino ang susunod na presidente ng Pilipinas? Sara! Hindi, lapas yung time. Robin lang. Ay, hindi, so lang. Ang vice-presidente ni Sara Duterte, wala iba ang presidente, Robin Padilla! Talaga ba? Siya ang vice? Magandang hapon po sa inyong lahat. Uy, siya din vice. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam! Wala na ho sigurong gaganta pa sa talumpati ni Senator Harry Roque. Alam nyo, hindi ho ako abogado. Abogago. Imas. Ang ating pong panguling pagdangal talaga. Siyempre, unang-una, si Atty. Roque, hindi po ako. Ako po ay nandito para magpakita po ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. Katulad po ninyo. Yay! Alam naman niyo po siguro na ako din nung araw, noong 2016, umikot po ako dito sa Europa. Yes! At kinakampanya ko po si Mayor. Alam namin po. Yung iba po dito, kasama ko na, katulad. Yan si pare ko, Koy. Kasama ko po yun. Kapatid niya, si Jack. Si Jack in the Vinso. Si Pedro. Wala niyo si Pedro. Hindi ko mo maklaro kayo. Katulad po ninyo, parehas tayo. Naintindihan ko kayo ang abono nyo. Lahat kayo abono dito. Wala naman bayad. May bayad ba dito? Di kami bayad! Hindi kami bayad! Yun. Ayun. Yun ang pinaka pagkakaiba ninyo natin sa iba. Sa iba, hindi naman ako magpapangalan. Pagkakaiba natin sa iba. Sapagkat tayo, sarili nating gastos. Lahat. Organic. Punta tayo sa sasakyan. Meron pa bang natalo kay Atty. Roque? Wanted ngayon! Dahil sa pagmamahal niya sa ating Pangulong Rodrigo Duterte.
Sabi sa Maynila, oh, Senator Padilla, wanted yan. Bakit hindi mo hulihin? Total, mahilig ka naman sa, tinatawag nilang citizen's arrest. Nakakalap po kami ito. Sama Juliana. At gusto nating, Charo kita na yun. no? Akan na. Nabanggit ko lang si Trillanes, nasira yung mic, ha? Allergic Talaga kita yun. kamandag nun, ha? Isipin ninyo, bakit Nadunggan ako ang kung isang wala. attorney Taga-Digos, masiguro ni siya. na dating Taga-magsaysay. human rights, Ikaw. hanggang ngayon, human rights ano yan, lawyer, Sub-Saharan nakikipaglaban Japan para siya. sa karapatan ng mga Sub-Saharan tao. Africa Kasama Japan. natin! Bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin? Taga-Belgium ko. Sapagkat ang ating Pangulo Rodeka. ay lumaban sa mga dayuhan. Tatandaan natin yun. Mamahana, ba't ako mong ibiyahe ganyan? Ang ating Pangulo ay katulad nila Andres Bonifacio, nila Jose Ako po, Rizal, sa Belgium. nila Antonio Luna na tumindig laban sa dayuhan. Sige, cute din na. Kaya kapag ka nakikita ninyo yung ating mahal na Pangulo na nakakulong, ikilulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil kay Mayor lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Eh, paano pa kayo? Paano ba tayo? Isang pagkilos ito, mga mahal kong kababayan, na masasabi kong kayo ang mga bayani. Kung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Kumbati. Parang bayag. May pera kami. Yo, mas maganda pakinggan niya. May bayad kami. May bayad kami. Wala kaming ayuda. Kaya sana mga kababayan, yung ating nararamdaman ngayon, dalhin natin sa eleksyon. Yes! Kasi walang mangyayari sa atin kung puro tayo ingay, puro tayo reklamo. Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP. Ay, pambihira. Ay, ngayon, hindi na! Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Napakasarap pakinggan. May pera kami. Pero ang PDP, walang pera, ha? Tandaan ninyo, ang PDP laban ay ang partido ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung siya ay nagtalumpati, ang pinakiusap lahat sa inyo, ang pinakiusap niya, Tawag ka ito, Juliana. sana ay iboto po ninyo Juliana! ang PDP laban. Bakit po niya nasabi yun? Alam naman po ninyo na merong impeachment na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. At yan ay si Inday Sara. At sa Senado po, hindi ko po kaya mag-isa yun. Hindi rin kaya, kasama ko lang si Bongo at si Bato. Tatlo lang kami sa 24. Talo po kami doon. Kaya kailangan po namin ang PDP laban slate. Team Suka! Team Suka! Kailangan po ninyo kaming tutungan para kay Mayor, para kay Inday Sara. Ito po ang laban na pinakamatindi
Sa lahat ng laban sa Pilipinas, ito na po yung pinakamatindi. 16 ko po. Hindi na ko masyagin kayo. Ipagaw na ko. Ano ko tingin ka ni? Ayun po, nagagalit na si ma'am. Relax ka lang ma'am, pakis para... Ako din! Basta! Robert! Flying kiss na lang, Robin! Teka, nung nahalikan ko si ma'am, lalong naging hyper. Flying kiss na lang, Robin! Okay, okay. Okay ma'am. Flying kiss lang sa kalam. Flying Konti kiss! na lang po, konti na lang. Kasi nasabi na naman ang lahat. Yung secretary, yung ating... sabi sa Maynila sa akin bakit hindi ko daw hulihin si Harry? Si Harry! Kasi wanted sa Senate eh. Hindi. Alam nyo, sagot ko. Tama na yung tama na yung mga ugaling magkalo. Kung tinuturo mo yung kababayan mo, mahirap yun. Kapag ka lalo na, kapag nasa ibang bansa tayo, dapat ang magkakampi tayo. Tayo mga Pilipino. Kaya hindi ko kayang ikapagkalulo si Secretary Harry Roque. Hindi natin kaya gawin yan. Tama! Yun. Kaya kailangan tulungan nyo si Atty. Roque dito kasi nagpunta ho yan dito para ipagtanggol ang ating Pangulo. Wala hong dala yan. Wala ho talaga. Ako sa kasakong bugas. May tuyo kami! Ang dala lang ho niyan. May tuyo kami! Iingisin ko na lang kasi pag sa Tagalog, pangit pakinggan eh. Ang dala lang niya, balls lang niya. Wala problema! Ang dala lang niya, tapang at malasakit lang. Kaya tulungan po natin siya. Kawawa ito, nagmahal, nagmalasakit, at nagserbisyo kay Pangulong Digong. Lahat naman tayo, naiintindihan natin yan eh. Lahat tayo. Ma'am, huwag kang antukin, ma'am. Ano ka rito? Hindi ka Ako din, inaantok! Oy, asay mo ba na? yun. Malamang makasama mo ako doon dahil ang bata yata, ano? Kami lahat, inaantok! Ito na lang po. Bilang panghuli. Kami Bilang manan! panghuli. Kami mo ay antok! Gusto ko po, sana, siguro naman napapanood nyo lagi, na kapag si tatay, Digong, nakikita natin sa TV, meron laging nag-aalaga sa kanya, di ba? Palakpakan po natin si Ma'am Jazz. Nandito po si Ma'am Jazz. Ma'am Jazz, tayo ka muna, Ma'am Jazz. Asa, bindi ko. Palakpakan po natin si Ma'am Jazz. Thank you! Thank you! Sila po yung mga loyal na kasama ni Digong. Na hanggang sa huling sandali, sila po yung nagtatanggol kay Digong. Katulad po ninyo, kayo po ang nagtatanggol kay Digong kahit na malayo kayo. Nagsidati lang kayo at ngayon po ay nandito, pinapakita ninyo ang pagmamahal natin kay Digong. Yung pagmamahal natin kay Digong, hindi ibig sabihin natatapos yung kay Digong. Ibig sabihin sa bayan ang ating pagmamahal. Sapagkat alam natin na si Digong ay nagserbisyo sa bayan. At lahat ginawa niya para sa bayan. Napanood niyo po ba yung speech niya sa Hong Kong? Ang sabi niya, kung yung mga ibinibintang nila sa akin, gusto ko lang malaman itong mga taong ito na kung ginawa ko man yun,
Ginawa ko yun para sa bayan. Para sa mga pamilya po nindo, mga OFW. Hindi po ako. Duterte tayo! Duterte! 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 Yan. Ngayon po, Yan ako nasabi ko na yung gusto kong sabihin. Kung di ako madamot, para ako si Digong. Idol ko si Digong. Pero bago po yan, gusto ko muna pong i-announce po sa inyo na iniimbitahan po kayo ng ating Vice Presidente sa March 23. Opo, meron po siyang isinasagawa at siya po mismo, personal na nag-iimbita sa inyo. Suportahan po natin ang ating Vice President. Ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Mahal na mahal po namin kayo po. Mahal na mahal po kayo ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po.